Sige po, samahan niyo akong tumayo at ating babasahin ang ating teksto ngayong umaga. Mark 9, verse 14 hanggang 29. Ito ay pamilyar na text din for many of us. Ito ang salita ng ating mabuting Diyos. Verse 14. Nang dumating sila sa mga alagad from the Mount of Transfiguration, bumaba sila ng bundok, nakita nila na napakaraming tao sa kanilang paligid at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita siya ng maraming tao, agad silang namangha at tumakbo upang batiin ang Panginoong Hesus. Sila'y kanyang tinanong, ano ang ipinagkikipagtalo ninyo sa kanila, sa mga eskriba? At isa sa mga tao ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang piping espiritu. Tuwing siya'y aalihan nito, ibinubuwal siya, nagbubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Sinabi ko sa inyong mga alagad na palayasin iyon, ngunit hindi nila magawa. Sumagot siya at sinabi sa kanila, kayong lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Dalhin ninyo siya sa akin. Dalhin niyo yung bata sa akin. At dinala nila ang batang lalaki sa kanya, at nang makita siya ng espiritu, agad pinangisay ang bata at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama, gaano na katagal nangyayari ito sa kanya? At sinabi niya, mula pa, pagkabata. Madalas na siya'y inihahagis nito sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain, ngunit kung meron kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, no? Ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumarating na sama-samang tumatakbo ang maraming tao, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, ikaw na pipi at binging espiritu, iniuutos ko sa iyo. Lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok muli sa kanya. At pagkatapos magsisigaw at lubhang pangisayin ng bata, lumabas ito at ang bata ay naging anyong patay, kaya't marami ang nagsabing yung bata ay patay na. Ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at nagawa niyang tumayo. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin iyon napalayas? At sinabi sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. Salamat sa salita ng Diyos. Makakaupo na po ang lahat. Sa nakaraang pangangaral sa bundok ng Transfigurasyon, nakita natin yung ganda ni Kristo na patikim ng kagandahan ng langit. At pagkababa nito, kasama ang mga alagad, pagkababa ng Panginoong Hesukristo sa bundok, ang mga pangyayaring nadatnan nila ay tila isang madilim na ulap na tumakip dun sa kagandahan ng langit. So they enjoy the glory in the Mount of Transfiguration. Pagbaba ng bundok, marami na kaagad challenges, no? Mga tao na nagkakagulo, nagtatalo kasi hindi nila mapagaling yung bata. So pagbaba nila, nakita natin yung 9 disciples na naiwan at yung mga eskriba na nakikipagtalo sa kanila dahil hindi nila matulungan yung isang ama na dinala yung nag-iisa niyang anak na mayroong sakit. Actually, pag binasa natin to, may yung mga other account like Matthew 17, 14 to 21, and even Luke 9, 37 to 43, makikita natin na bagamat hindi binanggit doon sa binasa natin, ito ay nag-iisang anak, tapos sa Matthew, sinabi, itong batang to may epilepsy. Tapos, makikita rin natin, sinasapian siya ng demonyo. So, nag-worsen yung condition ng bata. May sakit na, may sapi pa, sinapian pa ng demonyo. So, imagine the disappointment and frustration ng mga disipulo and even nung tatay na ang tanging pag-asa niya ay ang Panginoong Jesus. Pero pagdating niya, wala eh. Wala ang Panginoong Jesus. Tapos, yung nadatnan niyang disipulo, hindi pa
mapagaling. At nakita natin na nirebuke ng Panginoong Jesucristo yung kanilang kawalan o kahinaan ng kanilang pananampalataya at pinagaling yung bata. Bagamat ang teksto na to ay pamilyar sa marami, majority will remember this text without considering the Mount of Transfiguration as an important background of this text. Kapag binalikan natin yung mga dating pag-alala natin sa teksto na to, we don't consider the Mount of Transfiguration. Sa isang commentary, pinagkumpara yung mga nangyari sa Mount of Transfiguration at sa mga sumunod na nangyari pagbaba nila sa bundok. For now, tawagin natin yung baba ng bundok na Valley of Helplessness. Kasi merong Mount of Transfiguration, so temporarily tawagin natin na Valley of Helplessness. Lambak ng kawalan ng magagawa. And that is because we have seen na ito ay lugar kung saan yung mga tao ay humarap sa mga disappointment at unbelief. No? Sa Mount of Transfiguration, nakita natin that the kingdom of God is on display, while on the Valley of Helplessness, nakita naman natin yung kingdom of Satan on display. Sa Mount of Transfiguration, a son is radiantly glorified. Nagniningning ang nag-iisang anak ng Diyos, samantalang sa Valley of Helplessness, a son is terribly demonized. Sa Mount of Transfiguration, a father is honored in his son. Naparangalan ng ama sa pamamagitan ng anak, while on the Valley of Helplessness, a father is horrified by his son. Natatakot siya para sa kanyang anak. Natatakot siya dahil sa kanyang anak. Meron pa akong nabasa sa Mount of Transfiguration sa Luke account, pinag-uusapan yung pagpanaw ng nag-iisang anak. Yung pagpanaw ng Panginoong Hesukristo, nila Moises, nila Elijah, while in the Valley of Helplessness, pinakita naman yung tila pagpanaw ng nag-iisang anak. Kaya yung description sa bata parang patay, naging anyong patay. The boy is like a corpse, yun yung description dun sa bata. At nakita rin natin yung parang patay na yon ay nakita natin na tumayo, nabuhay, at ibinigay pabalik sa ama. Pinakita dito ang tangkang pagpatay ng Diablo dun sa nag-iisang anak. Ito din yung plano ng Diablo, patayin ang nag-iisang anak ng Diyos, pero ito rin ang ginamit ng Diyos para gapiin ang gawa ng Diablo at ang kasalanan. Napakaganda. In the Mount of Transfiguration, we see Christ is better than all. But in the Valley of Helplessness, amidst disappointment and unbelief, we will see that Christ is greater than all. Higit siya sa demonyo, higit siya sa sakit, higit siya sa anumang mga disappointment and frustrations and even unbelief. Pinapakita dito na kahit saan man tayo ilagay ng Diyos, anuman ang sitwasyon o anuman ang kondisyon, kay Kristo tayo dapat magbigay ng pagtuon. We should not be surprised when after tasting much of heaven, we will still face the reality of this fallen world. Natikman mo yung sarap ng kalangitan kay Kristo? Huwag mong kalimutan, nahaharap ka pa rin sa realidad na tayo ay namumuhay sa mundong bumagsak, sa kasalanan. Pagkatapos mong maranasan yung mga kaparaanan ng biyaya, salita, pananalangin, pakikisa sa iglesia, uuwi tayo sa kanya-kanya nating mga pamilya. May mga problema tayong babalikan, mga taong hindi natin maiiwasan, mga kasalanan na patuloy nating papatayin. That's the reality. While we are still in the fallen world, maaaring matulad tayo kay Pedro na gusto na lang sa bundok ng transfigurasyon at ayaw nang bumaba sa lambak ng paghihirap. Wag nating kalimutan as Christian, we will face the reality of disappointment and sometimes many seasons of unbelief. Sobrang hina ng pananampalataya na parang paniwalang-paniwala ka na wala ka ng pananampalataya. Nandyan pa yung pagdududa kung totoo ba na Kristiyano tayo. There would be seasons like that. But we should not forget, ang Diyos ay mananatiling Diyos even while we are in the dark valley of our helplessness. Only God can help and only God can use this valley of helplessness para dalhin tayo papalapit sa realidad ng ating pangunahing pangangailangan. Ito ang anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. And may it be true for each and every one of us na anuman ng sitwasyon, dalhin tayo lahat nito kay Kristo. Everything
is about Christ. Everything should make us closer to Christ. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. God can use our disappointment and our unbelief or the frailty, kahinaan ng ating pananampalataya para dalhin pa tayo lalo nito kay Kristo. Gagamitin ng Diyos maging yung mga ayaw natin, mga disappointment, mga kahinaan natin para dalhin tayo papalapit kay Kristo. At ito ay totoo lamang sa kanila ng mga sumasampalataya at naniniwala. Those who will give their disappointment and unbelief to God. Sila na handang ibigay na itong mga bagay na nararanasan ko na ito, ibibigay ko sa Diyos. Kaya sabi sa verse 23, lahat magagawa sa Kanya na naniniwala. And that's how we should understand that text. Kaya titignan natin sa pangangaral ngayong umaga, yung dalawang tanong. Kung pwedeng gamitin ng Diyos yung mga disappointment. Now, how should we face disappointment? Paano natin dapat harapin yung mga disappointment natin? At yung isa ay paano natin haharapin yung mga unbelief or kahinaan ng ating pananampalataya. So, unang punto, how to face disappointment. So, ang tanong, ano ba yung disappointment na tinutukoy? So, ito yung pagkadismaya dahil may inaasahan kang mangyari pero hindi yun yung nangyari. May mga in-appoint ka sa isip mo siguro pero hindi nasunod, thus you are displeased. May gusto kang mangyari, hindi yun yung natupad. Nalungkot ka o hindi ka nasiyahan dahil may inaasahan kang mangyari pero hindi yun yung nangyari. When we face disappointment, yung great tendency for majority of us, as if the only option we have is to do whatever we please. Kapag may mga nangyayaring mga disappointment, parang yun yung ginagawa nating reason para gawin na lang kung ano yung magpapasaya sa atin. Malungkot ka eh. Disappointed ka eh. So, yun yung ginagawang resolution ng marami. At kapag sinabi natin, do whatever we please, ang problema, ang ibig sabihin nun sa marami ay pagkakasala. Gawin natin kung anong gusto natin. Gawin natin. Kaya yung sabi kanina ni Deacon Manny, ang gusto natin by default, lumayo sa Diyos. Ang gusto natin, magkasala. But Christ showed us in our text that there is a way to face disappointment without sinning. Merong paraan para harapin yung mga sitwasyon where we face disappointment, but pwede nating piliin na huwag magkasala. Pwede tayong hindi magkasala. Look at the holy and righteous grief of the Lord over sin sa verse 19. Dapat di ko tayo sasama pero napakaganda nung binalikan ko. Verse 19, mabigat ang loob ng Panginoong Jesucristo nung sinabi niya yung mga salita, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Parang pag inano mo, grabe naman. Ang bigat naman nung sinabi ng Panginoong Jesucristo dito. Alalahanin natin na ito ay hindi pagrereklamo ng isang may makasalanang puso, kundi isang hangarin ng isang tunay na may kabanalan, ng isang banal, tunay na banal. Ito'y hangarin na makapanumbalik sa kalwalatian kung saan kasama ang presensya ng Ama na hindi nagkakasala. Kaya pag sinabing hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo, ang ibig sabihin nun, sino ba makakasama niya pag hindi niya nakasama yung mga disipulo dito sa lupa? Di ba babalik siya sa Ama? Pero ito din ay isang hangarin sa nalalapit na pagdating ng bagong langit at bagong lupa kung saan ang lahat ay hindi na nagkakasala. Hanggang kailan? Hanggang kailan itong presensya ng kasalanan? Hanggang kailan pagtitiisan ng Diyos? Kaya pag pinara-praise natin, hanggang kailan ko makakasama ang mga makasalanan? Hanggang kailan ko pagtitiisan ng mga makasalanan? Pero makikita mo dito, nagtitiis ang Diyos. Bakit? Dahil may nililigtas pa ang Diyos. There will come a day, kagaya nung sinabi sa Psalms 37:10, in just a little while, the wicked will be no more. Darating yung araw na wala ng wicked generation that the living God has to tolerate. Wala nang pagtitiisan ng Diyos na makasalanan. Darating yung araw na yan. Maraming nakakarinig ng katotohanan pero hindi inuunawa yung katotohanan. Wicked generation.
Maraming nakakakita ng kabutihan ng Diyos, pero hindi sa Diyos. Hindi Diyos ang nakikita. Hindi sa Diyos bumabalik para magpasalamat ng bawat kabutihan. This is a wicked generation. At sa kabila ng araw-araw na awa at biyaya ng Diyos, patuloy ang pagtigas ng puso, pagsarado ng pandinig at pagtatakip ng mga mata, sasabihin, katulad ng propeta Isaiah sa Isaiah 6:11, O Panginoon, hanggang kailan? Nung sinabi ni Isaiah na, Here I am, send me. Thus, a few verse after that, Panginoon, hanggang kailan? Kaya napakatigas. Napakatigas. At ito din yung mga salitang sinabi ng Panginoong Yesus dahil sa kasamaan ng sangkatawan. Biro mo, ang glory ng langit bumaba, nandito na, nangangaral, nagpapagaling, gumagawa ng mga bagay na nangangaral ng kaligtasan, and still being rejected. Yet, this is the glory of Christ. Yet He still offered His life and died for a sinner like us. Despite of continuous rejection, He died for a sinner like us. Hindi pa rin sarado yung makipot na pintuan. Hindi pa rin sarado yung pintuan ng Diyos. For those of you na nasa labas pa ng Panginoong Jesucristo, how long will He be with you and bear with you? Hanggang kailan pagtitiisan tayo ng Diyos? He has been with you and He has been telling you about Himself. Marami kang naririnig patungkol sa patotoo kung sino ang Panginoong Jesucristo. Siya na hindi kailanman nakagawa ng kasalanan kahit sa sino man sa atin. He has been good to you. So come to Christ. Bago dumating yung araw na aalisin niya lahat ng kasamaan at lahat ng kumakapit sa kasalanan. So how to face disappointment? Ano yung pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo? Long for the glory of God and for the new heaven and new earth. Kapag nadidisappoint ka, ang hangarin mo ba mas makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Ang hangarin mo ba ay tignan yung paparating na hinaharap na darating yung araw, wala ng kasalanan. Darating yung araw na sasamba kami sa Diyos, lalapit kami sa Diyos ng may katapatan at hindi na magkakasala. Ito'y ginawang posible para sa makasalanan dahil sa Panginoong Jesucristo. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita ng mga nananampalataya. Ang new heaven and new earth ay makikita ng mga mananampalataya, all because of Christ. Kaya suriin mo kung ikaw ba ay tunay na kay Kristo. And be glad if you are in Christ. Magsaya ka. Magpuri ka. Kung ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo. Now, let us look at the other characters in our text. Tignan natin. Bagamat hindi ginamit yung salitang disappointed, we know that this is the case for the disciples as well as the father of the boy who was epilepsy na pinalala ng demon possession. So I won't focus on that kasi hindi naman yan yung line of thoughts ko din sa message na to. But we can say that the disciples were disappointed. Bakit? Bakit sila disappointed? Sa Mark 6:7, few chapters before this, nung sinugo ng Panginoong Jesus yung 12, sila'y binigyan niya ng kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu at kakayahan na magpagaling. But this time, they cannot. Hindi nilang magawang magpalayas ng espiritu, hindi nilang magawang magpagaling. Imagine the disappointment. Inaasahan sila ng mga tao dahil sa nagawa na nila ito before, pero ngayon, hindi na nila ito magawa. Imagine. Gagawa ko to dati ba't hindi na ngayon? Again, our dependence on Christ is our guarantee and not our previous spiritual victory. Ang katiyakan natin na yung Panginoong Jesucristo, hindi yung karanasan natin before. Disappointment is also seen in the father of the boy. Sinong di madidisappoint, umasa siya na nandun si Jesus para mapagaling yung anak niya, mapalayas yung demonyo na nagpapahirap sa nag-iisa niyang anak, pero wala si Jesus. Ang nandun ay yung mga disipulo, mga representative ng Panginoong Jesus. But disappointment became worse dahil maging yung mga disipulo na nadatnan niya, hindi mapagaling yung kanyang anak. This shows that disappointment is real even to those who follow Christ. Pinapakita nito
na maging ikaw na sumusunod kay Kristo, you will face disappointment like the disciples and like the Father who believe in Christ. Pero hindi niya kagad nakita si Kristo. Kahit Kristiyano ka, hindi lahat ng gusto mo ay mangyayari. Not because you are a believer, you won't encounter disappointment. Christian may encounter moments of disappointment like failed relationship, unmet expectations, or unforeseen hardship. Pinag-pray ko naman ba't hindi nangyari? May sisi na kagad sa Diyos Actually, mas mahirap nga since we have high hopes and high expectation for Christians. Di ba? Minsan mataas yung expectation natin sa mga Kristiyano and we failed. Bakit hindi ito ginawa niya? Di ba Kristiyano siya? We are disappointed even to Christians. Mas masakit pag kapwa mo tupa yung nangangagat sa'yo. Di ba dapat hindi niya ako kinakagat? Dapat hindi niya ako sinisiraan? Dapat maayos yung relasyon namin. As if everything will be fluid. Dahil Kristiyano. And we know that's not the case. Inaasahan mo na gagawin nila kung ano yung mabuti, pero hindi yun yung ginagawa. It's a great comfort for us, even leaders of the church, for us pastors who are leading the church, shepherding the church. Minsan masyadong mataas yung expectation namin. Narinig na nila to. Pero magtuturo pa rin. Bakit? Because they are facing disappointment as well. Christians are not exempted, and so we should prepare battling our disappointment. Dapat handa tayong makipaglaban kapag dismayado ka, kapag disappointed ka. Meron tayong dapat gawin. At sabi nga ni Jeshu, doon sa nakaraang pangalan, be strong in the Lord. At kasama ang disappointment sa mga paghahandaan natin, nalalabanan natin. So again, disappointment will make us shaken. Yayanagin ka ng mga disappointment. Parang driver na sumisigaw, babangga tayo. At kung babangga tayo, anong una mong gagawin? Hahanap ka ng kakapitan. At kapag may nakita kang matibay na kakapitan, hahawakan mo yun as if your life is at stake. Hahawakan mo yun. So it is important for us to secure yung kinakapitan natin, kaya higpitan natin yung kapit kay Kristo at bitawan yung mga pagdahilang naglalayo sa atin kay Kristo. Kung si Kristo yung matibay na kakapitan mo, anumang saggabal na hawak-hawak mo ngayon ay bitawan mo para mahigpit mong yakapin, hawakan ang Panginoong Hesukristo. Higpitan natin yung kapit kay Kristo. This is how we should face every disappointment. Nayayanig ka ng disappointment? Plead, lumapit ka kagad sa Panginoong Jesus. May disappointment ka sa pamilya, may disappointment ka sa katrabaho, sa kaklase, sa katrabaho. Minsan nga may disappointment ka sa pastor. O may disappointment ka sa kapatid mo sa iglesia. Ang panawagan sa'yo, strengthen your faith in Christ. Higpitan mo yung hawak mo kay Kristo. Bumalik ka kay Kristo. Kaya yung aral, let every disappointment strengthen your faith in Christ rather than strengthen your excuses to further sinning. Marami, kapag kahit Kristiyano, dismayado, parang ito na yung valid excuse ko para magkasala naman. May dahilan na ako para magkasala. Nasaktan niya ako Alam mo, ito yung isa sa mga mali. Nagkakaroon tayo ng maling pagtingin kay Kristo dahil sa maling ginawa ng isang Kristiyano. Gumagawa tayo na parang dahilan para batuhin ang Panginoong Hesukristo. It should not be the case for us. We should be asking question, Lord, why? But again, makita ka nawa na nagpi-plead sa Panginoong Hesukristo. Pag sinabi natin, strengthen your faith in Christ o will make you closer to Christ, tandaan natin yung kanina. Christ is the glory of the Father. Christ is the reason why we can hope for the new heaven and new earth. That's why we long for the new heaven and new earth. Dahil kay Kristo. Hindi yung parang titingin ka sa new heaven, new earth, kagaya ng pagtingin ng marami, excited dun sa clouds, magpapadulas pa daw sila dun sa rainbow, excited dun sa daanan na ginto, pero hindi excited kay Kristo.
We are not made for those things. We are made for Christ. In times of disappointment, put your hope, have faith, and learn to wait on Christ. Antayin mo ang Panginoong Jesucristo. Ganito yung ginawa ng mga disipulo at ng tatay. We can say na parte sila ng mga taong namangha at bumati kay Kristo dun sa verse 15. Sila yung mga nakaranas ng disappointment pero nanatiling umaasa, sumasampalataya at nag-aantay sa Panginoong Jesucristo. Ganito ka ba? Pansinin niyo yung tatay sa gitna ng pagtatalo ng mga disipulo at ng skriba, sa kabila ng dami ng mga tao, sabi sa verse 17, sumigaw siya, umiyak siya. Sa Luke 9, pinakita doon, umiyak eh. Dito kasi parang simple lang eh. Lumapit siya, no? Pero actually, nung sumisigaw siya, yung word na yon ay ginagamit parang ipakita na great emotion yung pinaparating niya. Sa Luke 9:38, sinabi umiiyak siya. Sa Matthew 17, sinabi pa nga lumuhod siya sa harapan ng Panginoong Jesus. Pero may tatay sumigaw, umiiyak, lumuhod sa paanan ng Panginoong Jesucristo. At anong sinabi niya? Panginoon, mahabag ka. Nakikiusap ako, tignan mo ang nag-iisa kong anak. Dapat ganito tayo mismo when we face disappointment. At sa kabila ng sunod-sunod na disappointment, the Father remains willing to humble Himself before the Lord, bringing His beloved Son to Christ. Napakaganda. This is the kind of Father every child needs. Tatay na handang magpakumbaba kay Kristo. Madala lang yung anak niya, pamilya niya, yung mga minamahal niya sa paanan ng Panginoon Jesucristo. This is who we should be as a Christian. You don't have to be a father para gawin yon. You just need to be a Christian para magpakumbabang lumapit muli, paulit-ulit sa Panginoong Jesucristo para dalhin yung mga mahal natin sa buhay hanggang tumugon ang Panginoong Jesucristo. Kapag hindi tumugon, dahil ginawa mo, ikaw pa yung mayabang, Panginoon, nilapit ko na sa inyo. Hindi ganito yung nakita natin sa tatay. Bakit? Dahil yung tatay may pananampalataya, may pag-asa, nakatingin. Alam ng Diyos kung ano yung pinakamabuti. Are you like that as a Christian? Nagsasawa ka bang ipanalangin yung mga mahal mo sa buhay? Nagsasawa ka ba na imbitahan yung mga mahal mo sa buhay kasi hindi sila tumutugon? Continue to humble yourself before the Lord. Bring them. Habang may buhay na binibigay sa iyong Panginoon, dalhin mo yung pamilya mo hanggang makita nila si Kristo. That's the very reason why we are still alive right now. Buhay pa rin tayo para dalhin natin yung mga tao kay Kristo. Now remember that everything is for Christ. Kaya kung hindi tayo lalapit kay Kristo in times of disappointment, we are sinning. Kung nilikha ako para kay Kristo at hindi ako lumalapit kay Kristo, nagkakasala ako. Those times of disappointment will become a breeding ground for us to strengthen our excuses to further sinning. Biro mo, nagiging limliman ng mga pagdadahilan para mas lalo pang magkasala kung sasanayin ko yung sarili ko that when I face hardship, when I face disappointment, I will not come to Christ. Para kang nag-iipon ng lakas ng loob para magpatuloy magkasala, samantalang ang dulo nito ay alam mo na parusa at tiyak na kapahamakan. Nag-iipon ka ba ng lakas ng loob para isa sa mga sumampal kay Kristo, duraan si Kristo, tadyakan si Kristo? Ipako si Kristo paulit-ulit sa krus dahil gusto mo pa rin na magkasala? Christ died on the cross because of our sin, hindi biro ang kasalanan. Akala natin yung mga mabibigat na kasalanan, sila lang na pumapatay. Pero yung pagbabaliwala at hindi pagpapakumbaba kay Kristo, ang hindi paglapit kay Kristo ay isang karumal-dumal na kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero mo binigay ng Diyos yung pinakamabuti at pinakamainam para sa atin, babaliwalain natin? Lord, help us. Help us. This is what we've seen from the scribes. Ito yung nakita natin sa mga skriba. Sila na mga maalam sa kasulatan. Multiple times silang tinutuwid pero patuloy na tinatanggi at nananatiling ayaw lumapit kay Kristo. Sila na yung mali, sila pa yung malakas ang loob.
Walang kaligtasan sa mga nagpapatuloy sa kasalanan. Ito yung kahangalang tinutularan ng marami. Huwag nating tularan ang mga eskriba o sino man na ang pag-asa ay wala kay Kristo. Ang pagpapatuloy nila sa kawalan ng pananampalataya kay Kristo ang dahilan bakit ayaw nilang dumating si Kristo. Pansinin niyo yung scribes, ayaw nilang dumating si Kristo eh. Kasi parang winning na sila eh. Makakahanap na ako ng butas ngayon. Itong mga disipulo, hindi yan totoo. Huwag niyo yung pakinggan, hindi niya nga makapagpagaling eh. Diba? Ayaw nilang dumating si Kristo, kaya hindi sila kasama doon sa mga nasiyahan nung nagdumating si Kristo. Nung dumating si Kristo, na-disappoint sila at na-frustrate sila. Ganyan ka ba? When we talk about Christ, you are disappointed. When we talk about Christ, you are frustrated. Kung hindi ka Kristiyano, isipin mo, kahit malagpasan mo lahat ng disappointment dito sa mundo in your own way, hiwalay sa pananampalataya kay Kristo at dumating na ang Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik, matutulad ka sa mga eskriba. You will end up not just on temporal but eternal disappointment and frustration. Hindi ka excited na dumating si Kristo because you are just like scribes. Wala naman akong intensyon. Ang hangarin ko nga, wag dumating si Kristo. But this should not be the case for Christian. Kaya ang hamon, as Christian, when disappointment comes, let's look at it not as a hindrance. Huwag natin yung tignan bilang sagabal, but an opportunity for strengthening our faith in Christ further. May mga bagay na pinapahintulot ang Diyos tulad ng mga disappointment para patayin yung mga kasalanang tinatago natin sa puso natin at para turuan tayo mas lalo pang kumapit sa Panginoong Jesucristo. Para makita natin kung totoo ba tayo sa pananampalataya natin kay Kristo, may mga minamahal pa tayong kasalanan na ayaw nating bitawan. Ano ang itsura ng pagkapit at pagpapatuloy na tuloy na paglapit kay Kristo? Anong itsura niyan? Anong itsura ng gawa ng pananampalataya? Huwag ka nang tumingin sa iba. Tignan mo na lang ang kaparaanan ng biyaya. Ang tunay na pananampalataya, magpapatuloy sa kaparaanan ng biyaya. Ang pagkapit at pagpapatuloy sa paglapit kay Kristo ay patuloy na pagkapit at paglapit sa kaparaanan ng biyaya ni Kristo. Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng kasulatan, sa pamamagitan ng mga sakramento, sa pamamagitan ng pakikibahagi, pakikiisa sa mga mananampalataya, fellowship with other believer. These are ways to come to Christ that we can find comfort and strength in the midst of disappointment. Disappointed ka, buksan mo yung Biblia. Disappointed ka, manalangin ka. Disappointed ka, humanap ka ng kapatiran na humarap din sa ganong disappointment and be strengthened by them. Sila yung kaparahanan ng Diyos. Mahirap maging Kristiyano pero napakasarap maging Kristiyano. Sabi sa Romans 8:28, all things will work out for good, even disappointment, for those who love God. Yes, there is disappointment, but through Christ there is hope beyond disappointment. Even in our most difficult times, I can have faith for the kind of healing and restoration that only Christ can offer. So huwag kang tumingin lang doon sa kagalingan at restorasyon na pansamantala. Dahil si Kristo, siya lang ang makapag-aalok ng pangwalang hanggan na kagalingan at pangwalang hanggan na restorasyon. Makikita lang natin ito kay Kristo at makikita lang natin si Kristo sa pamamagitan ng mga tinalaga niyang kaparaanan. Huwag ka na mag-antay na managinip dahil lang may narinig ka sa YouTube na naginip ako, nakita ko si Kristo at yun yung dinedesire mo. Merong ordinaryong kaparaanan para sa'yo. Pakinggan mo ang Panginoong Jesucristo. Huwag nating ihiwalay kay Kristo. Gusto kong tandaan din natin, though we are saying, we are giving emphasis on the means of grace, huwag nating ihiwalay si Kristo dun sa mga means of grace. No, may iba kasi nananalangin, nagbabasa ng salita, pero ang goal, mas gumaling. Hindi para mas lumalim para kay Kristo. Mas makita yung ganda ng Panginoong Jesucristo. Kaya again, ang warning lang,
wag nating ihiwalay si Kristo sa mga kaparaanan. Ganito yung ginawa ng mga disipulo eh. Iniisip nila kaya nilang magpagaling nang walang pag-asa o pagdepende kay Kristo. No, we are dependent on Christ. So it is important to remember that we should not settle in the healing and restoration offered by the world if we will end up rejecting Christ and His ways. Kung ang dahilan, at yun pa, yung iba nagbabasa ng Biblia para para akusahan si Jesus, hanapan ng mali ang Diyos. Kung yung mga ginagawa mo maghihiwalay sa'yo sa Diyos, kahit pag gumaling ka, kahit pa may mga himala kang naranasan, kung yun yung maglalayo sa'yo sa Diyos, lumayo ka doon. Tanggihan mo yon. Pangalawa, how to face unbelief or the frailty of our faith. So siguro 3 lang. Ay, 4 pala. Come to Christ, humbly accept His correction and rebuke, question ourselves, follow His ways. How to face unbelief or the frailty of our faith. Come to Christ, humbly accept His correction and rebuke, question ourselves, follow His way. Tulad nung tatay, kung nasaan ang mga disipulo ni Kristo, doon mo hanapin at antayin si Kristo. Kung saan nagtitipon-tipon ng mga tao na nananampalataya kay Kristo, doon mo hanapin at doon ka lumapit kay Kristo. Keep on coming until you see Christ. Expect that Christ's presence will be accompanied by rebuke. Sa presensya ng Panginoong Jesucristo, may pagtutuwid, may pagtatama, but it is never about destroying us. Hindi ito patungkol para sirain ka. May plano ka, hindi yun yung kalooban ng Diyos, pagkatiwalaan mo yung Diyos. Hindi siya naparito para sirain ka. Demonyo yun. He came to redeem us and to equip us. Naparito siya para tubusin tayo at para pagtibayin tayo. Christ's presence is on His word that corrects and rebuke, not on supernatural hype and experience. Hanap ako ng church, yung may mga emotional hype and spiritual miracles. Christ on His word. Si Kristo sa kanyang salita. Mga nakaka-experience ng mga speaking in tongues sa church, tumbahan sa church, tapos pag uwi ng bahay, nakikipag-away sa nanay. Pangatlo, when things go wrong, ang dapat nating questionin ay ang mga sarili natin at hindi ang Diyos. Sabi sa verse 28, yung mga disipulo, why can't we drive out the demons? Bakit hindi namin mapalayas yung demonyo? And this question, why can't we show their confidence in their own strength and abilities? Bakit hindi namin magawa? Yung mismong tanong na yun, nagpapakita ng kanilang kumpiyansa sa kanilang sariling lakas at kakayahan. Pero, ito rin ay pag-amin na kung sila ay mali, sila yon. Sila yung mali, hindi si Kristo yung mali. So the Lord answered them, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng pananalangin. Ang pagkakaintindi ng marami doon sa ganitong uri ay uri ng demonyo. But this is wrong. Sabi doon sa Luke 9, verse 1, sinabi doon, binigyan ang 12 ng kapangyarihan at otoridad sa lahat ng mga demonyo, sa lahat ng mga demonyo, at magpagaling ng mga may sakit. So lahat, kaya. Okay, so hindi yun patungkol sa uri ng demonyo. So we should understand na yung sinasabi ni Jesus na ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin, sa iba may fasting pa. Ang ibig niya lang sabihin ay ang mga spiritual na labang katulad nito ay malalabanan lamang sa pamamagitan ng pagdepende at paglapit sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sariling mga lakas. Yun yung ganitong uri. Pero ang interpretation ng marami, medyo hindi ka napagaling ng hindi, kailangan ng fasting yan. Kailangan ng Hindi ganon. Kailangan ng pagdepende sa Diyos yan. Pang-apat, so we should follow Christ's way. At yung tinuturo dito ni Jesus ay ang halaga ng pananalangin. Yung paraan ng Diyos, pananalangin. Ang paraang tinuturo sa atin, humble yourself before God. Pinapakita ni Jesus na ang panalangin ay kaparaanang iniiwasan at hindi ginagawa ng mga hindi sumasampalataya o mga nanghihina sa pananampalataya. Kaya yung connection niya doon sa previous verse, lahing walang pananampalataya, no?
Before Christ taught them about prayer in verse 29, He first rebuked them in verse 19 about their unbelief. Lahing walang pananampalataya. Bakit? Dahil gumagawa sila ng hindi nakaasa sa Diyos, kundi sa kanilang mga dating karanasan. Their faith is on their experience and not on the Trinitarian persons of God. Bakit pa mananalangin kung nagagawa naman natin dati nang hindi nananalangin? Magaling naman ako. Bakit pa mananalangin? Well prepared. Ba't pa mananalangin? Mahusay na ako, nakakapag-present ako sa office dati. I know how this works. I know how to relate with people. I know how to preach. I'm prepared. Why should I depend on God? Yun yung sinasabi natin kapag hindi tayo nananalangin. Ito yung mga mayayabang na pananalita na nagpapakita ng kawalang pananampalataya at kawalan ng pagdepende sa Diyos. Ang hindi pananalangin ay gawain ng mga hindi sumasampalataya. Ito'y gawain ng ayaw sumampalataya. Gaano man kaganda yung paggawa mo kung ito'y hindi nakaasa sa Diyos, ito'y gawaing ninanakaw mo sa Diyos para luwalhatiin hindi ang Diyos kundi ang iyong sarili. Kaya importante na maunawaan natin yung aral. Prayerlessness is a display of our boastful unbelief. That we should be mortifying by always coming to Christ for help in faith. Ang solusyon sa kawalan ng pananampalataya ay paglapit pa din sa Diyos na nagbibigay at nagpapalakas ng pananampalataya. Ang kaparaan ng papatay sa katamaran at hindi pananalangin ay pananalangin din. Paulit-ulit niya naririnig, pero nanalangin na ba kayo? Ginagawa na ba natin ito? Kapag sinabi kong kumain ka, kahit di kita bantayan, kakain ka. Pansamantalang kapakinabangan lang yun sa'yo. Pero kapag sinabi namin manalangin ka, ito'y eternal na kapakinabangan sa'yo. Sana katulad ng katapatan natin, kahit hindi tayo sabihan na kumain, ganun din yung katapatan natin kahit hindi tayo sabihan na manalangin. Mananalangin tayo dahil mga Kristiyano tayo. Sabi ni Jonathan Edwards, when we engage in fervent or yung heartfelt prayer, we are acknowledging our dependence on God and we are expressing our trust to His promises. Napakaganda ng panalangin. And so not praying is like saying, I am not dependent on God. I don't trust His promises. Ang katamaran at hindi pananalangin ay kasalanan dapat nating pagsisihan sa pamamagitan ng pananalangin. Repentance. Ang itsura ng repentance ng hindi pananalangin ay pagluhod sa pananalangin. Pananalangin. Just utter your heart to God. Like the father who said, katulad ng tatay, nakita niya yung kawalan niya ng pananampalataya. Ang sinabi niya, Lord, I believe. Help my unbelief. Naniniwala ako na ikaw lang ang makakatulong sa akin sa mga bagay na ginagawa ko nang walang pananampalataya. Napakadami kong hindi pinananampalatayaan. Pero ikaw lang, Panginoon, ang makakatulong sa akin at patuloy akong maniniwala, patuloy akong lalapit, patuloy akong luluhod, patuloy akong magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Maawa ka, O Diyos, tulungan mo ako. Yan ba yung panalangin maririnig sa'yo? If you need to cry out the same prayer every night, do it. Ay ang hamon sa atin, amidst all confusing commotion around us, maging tulad tayo ng tatay. Be willing to recognize the frailty of our own faith without allowing it to hinder us from coming to Jesus with our needs. Huwag mong hayaan na pigilan ka. Sasabihin mo, hindi ata ako tunay na Kristiyano eh. Wala ata akong pananampalataya. Tapos yun yung dahilan para hindi ka lumapit kay Jesus. Kung wala kang pananampalataya, mahina ang pananampalataya mo, all the more you need to come to Christ. Pero yun yung dinadahilan para hindi na ako lalapit. Kasi parang hindi ako totoong Kristiyano. Kung hindi ka totoong Kristiyano, hangarin mo na maging totoong Kristiyano. Lumapit ka kay Kristo. Kung hindi, mapapahama ka. Hindi ang nakikita
katulad ng tatay, hindi nakikita niyang kahinaan ng kanyang pananampalataya ang humadlang sa kanya para lumapit kay Kristo. Sa atin din. Hindi yung kahinaan natin yung magiging dahilan para hindi tayo lumapit kay Kristo. Sa kahinaan at kalakasan, patuloy akong aasa kay Kristo dahil hindi ako higit sa Kanya. Lumapit ka kay Kristo. Remember, Jesus can work even with the little and weak faith of the people, even walang faith. Kaya nga tayo naligtas eh. Dahil kay Kristo. Hindi ito nakabase sa pananampalataya mo. Nakabase ito sa Panginoong Jesucristo. Daily pray for the stable faith that will not go against the Lord. A faith that will not be quick to distrust Him, but will be quick to trust Him. Not quick to question, but will be quick to humble down in order to know Him more. Huwag tayong masyadong mabilis na mag-question. Parang kine-question natin. We should not be quick to question the heart of Christ, but we should be quick to question our own sinful heart. Ang problema ay sa atin at hindi kailanman sa Diyos. Everyone should come to Christ. Tandaan natin to, not just for the faith that heals, but for the faith that saves. Maraming lumalapit kay Kristo dahil ang gusto lang gumaling, hindi gusto maligtas. Walang problema sa kagalingan, pero ang problema, hindi mo hangarin yung mas higit na mabuti kaysa sa kagalingan. Come to Christ, be healed. Hindi lang ng physical, but spiritually. Yung kanina sinasabi, lumpo. We are not physically na lumpo, pero mga spiritual na lumpo tayo. Come to Christ. Bawat kagalingan ay kapakinabangan lang kung ito'y magdadala sa atin sa kaligtasang pangwalang hanggan. Sabi ni Costihin, ang tunay na mga himala sa bagong tipan ay palaging nagtuturo sa katauhan ni Kristo. Kaya naman kung ang kalwalatian daw ng Diyos at ang ebanghelyo ni Kristo ay hindi nalilinaw o pinapatibay ng isang sinasabing himalang paggawa o pambihirang paggawa, ito ay hindi himala galing sa Diyos. Kung hindi ka dadaling kay Kristo, para saan yung kagalingan na yon? Walang kwenta. Kaya kung ang kawalan ng himala o kawalan ng paggaling o kawalan ng supernatural na paggawa ang magdadala sa iyo sa kapakumbabaan kay Kristo, tinanggap mo na yung himala na nagliligtas. Tinanggap mo na yung pananampalataya sa Diyos. Maaring lumapit ang sino man kay Kristo, mga walang pananampalataya o mga mahina yung pananampalataya. Ito ay dahil si Kristo lang ang nagbibigay, ang tagapagturo at nagpapalakas ng mga nagliligtas na pananampalataya. In Christ, our faith find its strength. Kay Kristo nakakahanap ng lakas ang ating mga mahihinang pananampalataya. So let me end. We know that out of the 12, 11, no? Isa doon actually ay hindi natuto. 11 learned their lessons, pero isa hindi natuto. Ano yung lesson? Na huwag umasa sa sariling kaparaanan, kundi sa kaparaanan ng Diyos sa anumang sitwasyon, magaan o mabigat man ang providensya. Isa sa mga kinikilalang disipulo ay napahamak dahil maging sa huling sandali ng buhay niya, nagsisi siya sa sarili niyang kaparaanan at hindi bumalik sa kalooban at kaparaanan ng Diyos. Anong pagkakadescribe kay Judas? He was described by our Lord, it would be better for him if he had not been born. Kung patuloy tayong mamumuhay sa sarili nating mga kaparaanan at babaliwalain ang kaparaanan ng Diyos, at kung hanggang sa uli ay hindi natin pagkakatiwalaan ang Diyos ng ating mga buhay, ng pananampalataya, na sa tuwing makakaranas tayo ng panghihina at mga pagkabigo, ang gusto natin ay lumaban, lumayo sa Diyos, then we are imitating someone that was destroyed. Tinutularan natin si Judas. And if we are not living for Christ and according to His way, it would be better for us if we had not been born. So my call for you, mamuhay ka para kay Kristo. Sumuko ka sa Kanyang pagiging Panginoon, pagkatiwalaan mo siya ng buhay mo, maging mga kasalanan mo, habang bukas pa yung pintuan para sa'yo. As for the 11 disciples, they learned their lesson at dapat natin silang tularan. Paano natin makita? We can see that when Christ ascended to heaven, the disciples regularly gathered. Para saan? Para manalangin at antayin ang Diyos.
May you be like the disciples that are still in the valley of helplessness. Maaring katulad ka ng mga disipulo na nandun pa sa lambak ng walang tulong o walang magagawa. Maaring makita mo yung sarili mo na pansamantalang iniwan ni Kristo. Maaring makita mo yung sarili mo na malayo kay Kristo. Tulad ng mga disipulo na imbis manalangin ay inilarawan pa na nasasangkot sa gulo, nakikipagtalo, dismayado at hindi magawang tulungan yung inaalihan ng dyablo. The invitation of Christ is still open. Come to Him. Bring your disappointment and unbelief in prayer. Lahat magagawa sa kanila na sa Kanya ay sumasampalataya. Tandaan nyo, walang kalugihan sa Diyos. Sa bawat panahon ng pagdududa o sa bawat karanasan na may pagluha, pag-aray at pag-iyak, nawa mas piliin natin ang mapagpakumbabang magtiwala sa Diyos upang tayo mas mapalapit sa ating nag-iisang tagapagligtas, ang kaluwalhatian ng langit, ang langit, bagong lupa na napakaganda dahil sa Kanya. Manalangin tayo. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan at kagandahan ninyo. Purihin ka. Dalangin namin na patuloy na turuan nyo ang aming mga puso na lumapit sa inyo, ano man ang aming sitwasyon o ano man ang aming kondisyon. Dalangin namin na sama-sama kaming lumakad ng may pananampalataya. Hatakin ang mga nanghihina, comfort yung mga umiiyak, but we are there to comfort them by teaching them to come to Christ. Huwag nyo kaming hayaan na yakapin yung kasinungalingan na just by our presence, we can comfort them. If we come to them without thinking of Christ, without the objective to show Christ, parang pansamantala lang yung binibigay naming comfort. So allow us not to settle on those things. Help us na gumawa, na laging nakatingin kay Kristo, may pagpapakumbaba na lalapit kay Kristo. At sa lahat ng ito, luwalatiin mo ang iyong sarili, magligtas ka ng marami, at patuloy na aasa sa inyo lahat ng mga nananatili. Purihin ka. Salamat po. Ito yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen.